Assalamualaikum. Yeah, we are here now in Nok, Greenland with two Sri Lankan guy, with my friend, with my co-worker. Would you like to see something to your family? Why are you crying? You happy? Yes, too much cool. Too much cool. Nice experience. Yeah. You can very peaceful. Alhamdulillah, Allah. Yeah, that one green, huh? This one good. This one. Yeah. Oh, ice. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay ipapasyal ko itong dalawang kaibigan ko na Sri Lankan. Magkatrabaho pala kami dito sa isang project lang. Yung company nila, yun yung main contractor. Sa amin naman, kami yung subcon, yung company namin. Yung electrical at plumbing sa amin, yung sa kanila ay yung mason, carpenter, at iba pa sa pagbubuo ng building. Nag-request sila sa akin mga kabayan na kung pwede daw iikot ko sila dito sa buong Nok. Dahil nga wala na silang project, ang sabi ng company nila, baka 2 linggo na lang daw sila dito. Matatapos na kasi yung building sa 2 linggo. So ang sabi nila ay baka hindi na sila dito mag-i-stay, magtatagal, kundi ay uuwi na sila sa Sri Lanka. 1 taon na pala sila mahigit dito. Yung mga kasama niya naman ay nasa 2 taon na. Pero bago daw sila aalis dito sa Nok, maaari ko daw silang ipasyal dito at iikot. Meron naman silang sasakyan doon kaso ginagamit lang ng kasama niya sa paghatid, sa pagbili lang ng mga pagkain nila pag mag-grocery. Gusto daw kasi nila na i-upload ko daw yung video na ito para makita daw nila sa susunod kahit wala na daw sila dito sa Nok, Greenland, makita daw nila sa video at YouTube. Dito sa project namin mga kabayan, marami silang Sri Lanka, nasa 15 sila mga kabayan mahigit, samantalang 2 lang kami na Pilipino. Sa ibang company naman, marami din mga Sri Lankan. Halos mga Sri Lankan ang pinakamarami dito pagdating sa construction. Siguro mas madali silang makuha. At halos dito na mga Sri Lankan ay nakikilala nila ako dahil nga madalas ako mag-upload ng video dito. Kahit naman yung mga tao dito na lokal mga kabayan at mga Pilipino dito ay madalas nila akong nakikita kung saan man dito sa Nok City ay napapansin nila na ako yung vlogger. Dahil dito sa Greenland hindi naman marami talaga yung vlogger dito at kukunti lang kami dito. At hindi na din karamihan yung tao dito dahil nasa 57,000 lang all over Greenland at dito naman sa Nok City ay nasa 19,000 lang yung tao. At dito na nga ay nakarating na kami dito sa unang area mga kabayan kung saan ko sila dinala dito. Yung napapansin nyo maraming mga bilog dito na bola mga kabayan. Kadalasan sa mga video ko ang kasama mga kabayan, yung kasama ko lang dito sa bahay dahil nga okay naman sila mga kabayan pagdating sa video. At yung mga ka-chargemate ko pag nagbibideo ako ay nakatalikod lang sila dahil nga nahihiya na akong videohin mga kabayan pag nakaharap sila. Pag nakikita kong nagbibideo sila, doon din ako nagbibideo. Ibig sabihin ay gusto nila yung mga video mga kabayan. Dahil ako marunong din ako makiramdam sa tao. Hindi naman kasi lahat ng tao gusto makuha o makita talaga yung mukha nila mga kabayan at mai-post mo sa social media. Ako mahilig talaga ako at marunong ako makiramdam sa tao pagka hindi niya gusto i-upload yung video. Nanggaling kasi ako sa Saudi Arabia, kaya maingat ako sa pagkuha ng video. Kahit dito mga kabayan sa Nok, Greenland, pag napunta ako dito, may mga iilan din ng mga Pilipino na nakikiusap sa akin kung pwede daw kami magpa-picture. Kaya nagulat na lang ako dito mga kabayan na halos mga tao, hindi naman sa pagmamayabang, ay nakakakilala na sa akin. Siguro ay madali ka lang talaga makilala dito dahil hindi naman karamihan dito yung tao. Kahit yung mga lokal dito mga kabayan ay nakikilala nila ako dito, lalo na yung mga gumagamit ng TikTok, YouTube at Facebook. Ako naman mga kabayan dito, yung 2 kasi nag-request sila. Hindi naman kasi ako mapili sa barkada. Nanggaling ako sa Saudi Arabia, 6 years ako doon. Halo-halo at ibang lahi yung mga nakakasalamuha ko sa araw-araw. Ako naman kasi, pag may mga tao talaga na hindi ko gusto yung ugali mga kabayan, ay hinahayaan ko lang at ako na lang yung nag-a-adjust. Madalas kasi ang pinag-ugatan talaga yung pag-aawa, yung pride ng isa mga kabayan, ayaw magpakumbaba. Ako ay gusto ko yung sa kaibigan mga kabayan, yung hindi ka talaga mapapahamak at ligtas ka mga kabayan. Sa kaibigan naman kasi mga kabayan, madalas kung ano yung ginagawa nila, syempre yun din yung gagawin mo. Kasi alangan naman mga kabayan kung yung ginagawa nila ay nakatingin ka lang din. So pumili ka din ng kaibigan na komportable ka talaga at hindi ka mapapahamak.
Sobrang saya nga ng dalawang Sri Lanka na ito nung pinasyal ko sila dito. Pero may halong lungkot sa mga mata nila mga kabayan. Kasi nga nakikita ko talaga na gustong-gusto pa talaga nila dito magtrabaho sa Greenland. Alam ko naman kasi na sobrang laki ng sahod nila pag i-convert na nila mga kabayan sa Sri Lankan. Yung isa nga dito mga kabayan, natanong ko siya kung magkano na daw yung naipon niya. So ang sabi niya mga kabayan sa akin, 12 million. Sabi ko 12 million, sobrang laki naman nun. Nung sinners ko mga kabayan, kung magkano yung palitan, sobrang laki naman pala yung palitan nila. Kasi yung 1 Danish kroner mga kabayan, umaabot ng 43 sa kanila mga kabayan. Samantalang sa atin ay 8 lang mga kabayan. So makakaipon talaga sila mga kabayan ng malaki. At isa pa dito mga kabayan, ang galing talaga nila humawak sa pera. Itong mga lahi na to, Sri Lankan, Bangladesh, mga Indian mga kabayan. Pagdating mga kabayan sa pera, talagang sobrang galing talaga nila maghawak ng pera. Ito mga kabayan, itong isa nakapatayo na ito ng bahay. Yung isa naman may bahay na ito dahil matagal na din ito sa Middle East. Inuuna talaga nila yung bahay mga kabayan at saka nag-iipon sila. Hindi sila mahilig bumili na kung ano-ano mga kabayan. Basta yung kailangan ng talaga nila, yun yung binibili nila. Yun yung napapansin ko at dito din ako nakukuha ng idea mga kabayan kung paano makaipon. So dito na nga ay paikot-ikot na kami dito. Napapansin nyo, sobrang daming bilog mga kabayan, sobrang ganda tingnan. Tinanong ko yan dito sa taga dito mga kabayan kung ano itong mga bilog na ito, bakit sobrang dami. Ang sabi nila sa akin mga kabayan, signal daw ito mga kabayan. So hindi ko alam kung anong klaseng signal, internet ba or TV. So dito paikot-ikot na kami ng mga kasama ko. Sobrang dulas lang talaga dito ng daanan. Yung itong isa mga kabayan, tinatanong ko siya kung ready na ba siyang umuwi ng Sri Lankan. Sabi niya ready naman daw siyang umuwi kaso gusto niya pa daw talaga magtrabaho dito at saka may plano daw siya mga kabayan dahil dito sa Greenland pag uuwi ka meron ka naman talagang Schengen visa mga kabayan at maaari kang pumunta sa part ng Europe kung saan 26 country ata yung pwede mong puntahan. Kung makahanap ka ng trabaho at mapakonvert mo sa working permit ay pwede kang mag-stay. At itong time na to mga kabayan ay papunta na kami sa sakyan dahil nga pupunta na kami ng city. Bago kami pupunta, nadaanan nga namin ito sa harap niyan mga kabayan, yun yung kulungan dito. Maganda yung kulungan sa loob, parang hotel lang yan sa loob at may individual sila na kwarto dyan at libre yung pagkain mga kabayan. So dito nakita namin ito, gusto ng kasama ko magpa-picture. Ito yung ginagamit mga kabayan, snowmobile ang tawag dito mga kabayan. Ito yung gagamitin mo pag mag-travel ka mga kabayan. Yung may snow mga kabayan, pag wala, delikado yan, di pwede. So dito, nakarating na kami ng Nook City. Kung napapansin nyo sa likod natin, medyo hindi na masyadong maraming snow dahil nga palapit na ng summer ito at patunaw yung snow dito sa gilid namin. So halos talaga dito ng mga bahay mga kabayan ay nasa gilid ng talaga ng dagat dahil hindi naman pwedeng tirahan yung gitnang bahagi nitong Nook Greenland. So kung napapansin yung kasama ko ay tuwang-tuwa sila dito at nagbibideo, nagpipicture sila habang naglalakad din. So subukan namin dito aakyat dito sa taas mga kabayan at para makita natin yung view ng Nook City dahil mataas itong lugar na ito at kitang-kita talaga yung ibaba. So medyo malakas lang yung hangin dito at nakikita na dito yung mga bato dahil nag-uumpisa ng nagtunawan. Medyo wala lang araw nito pero yung oras nito alas 6 na at makulimlim dahil nga hindi lumabas yung araw. Pero pag ganitong panahon ay matagal lulubog yung araw. Nasa alas 10 mayroon pa ring liwanag pag malapit na siya ng summer. Itong kasama ko naman panay posisyon kahit ano na lang yung posisyon mga kabayan basta makapapicture lang siya dahil sinusulit niya daw yung araw na nandito pa siya sa Nook Greenland. Hindi kasi niya naranasan mga kabayan talagang umikot dito sa loob dito ng isang taon. So mapapansin nyo, paunti-unti na kami paakyat dito at hindi na masyadong maraming snow. Yung napunta ako dito talagang punong-puno ng snow dito. Wala ka talagang makikitang mga bato dito. Pag ganito kasing panahon, palapit na yung summer, talagang sumisikat yung init mga kabayan, talagang nagtutunawan talaga. So dito may statue mga kabayan, yan yung si Hans Igigi mga kabayan, yan yung unang pari dito na nagdala ng Christianity mga kabayan. So ito mga kabayan, tuwang-tuwa yung kasama ko. Bali parang nagpi-prayer sa mga kabayan, nagpapasalamat daw siya sa Allah na binigyan daw sila ng pagkakataon na mapunta dito. Tinanong ko nga sa mga kabayan na gusto niyang batiin yung kanyang pamilya sa Pilipinas sa Sri Lankan
parang naiyak siya mga kabayan. Kaya tinanong ko siya mga kabayan, bakit ka umiyak? Sabi niya, malamig daw. Sabi ng isa dahil sa sobrang lamig at hangin. So ako mga kabayan, hindi naman tumulo yung luha ko sa hangin. Pero silang dalawa mga kabayan, tumulo yung luha. Pero ang pakiramdam ko parang nalulungkot sila kasi nga aalis na nga sila dito sa Nook Greenland. Hindi nila inaasahan na itong taon na to ay lilipat na sila at uwi na sila ng Sri Lankan dahil mamimiss daw nila itong Greenland. Every 6 months kasi sila magbakasyon mga kabayan, kaya gustong gusto nila talaga dito magtrabaho at gusto nila yung sahod malaki. Kaya ito ay nagpapasalamat daw sila dahil napunta sila dito sa Greenland dahil marami daw sa kanila ang gustong pumunta dito kaso hindi nabigyan ng pagkakataon. Kaya yun, pinapasalamatan daw nila yung Allah na binigyan sila ng pagkakataon na mapunta dito. So bago kami uuwi mga kabayan, dadaan ko sila dito sa mall kasi nga papakainin ko sila at magkakape kami dito sa loob. Ang problema mga kabayan, maaga pa lang nagsasara yung mga mall dito. Alas 5, alas 6, wala na talagang bukas dito na tindahan. Meron nga nagbubukas dito mga kabayan kaso wala na yung shawarma mga kabayan. Sana kakainin namin. Merong naiwan kaso pizza na lang. So dito na kami mga kabayan, bibili sa kabilang supermarket para mabilhan ko sila dito ng tinapay at kape. Dahil nga medyo nanginginig na sila mga kabayan at ako din nanginginig na din ako sa lamig dahil malakas yung hangin. Bago kami uuwi ay makapainit man lang kami ng aming mga sikmura mga kabayan. So dito sa kabila mga kabayan, dito kami bibili ng tinapay at kape. Isa din tong supermarket dito sa sentro mga kabayan sa Nook City. Dito kami madalas na mamalengke. So dito mga kabayan, nakakape na kami dito bago kami uuwi. So ito nung kasama ko, talagang nagpapasalamat sila sa akin dahil nga sinama ko daw sila dito at nagkaroon daw kami ng moment mga bayan para maikot ko sila. At dito nagpaalam na nga sila mga kabayan, nagpasalamat sila sa akin. So dito mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat po sa laging panonood. Huwag mo naman po kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat sa laging panonood and God bless po.